Kamusta pong muli mga kababayan? Si Kamanong po. Nagbabalik naman po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang araw po. Tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo lahat mga katambay. Umpisahan na po natin. Komentuhan po natin itong mga katambay. Itong mga sinatawag na di umano, mga salot ng lipunan. Mga napakatagal na pong problema ng bayan. More than 50 years na po mga kabayan, na sinasabi sila'y makabayan. Ngayon, malalakas na naman po ang puwersa nila, mga kabayan. Wala naman po ito'y natudulot na kabutihan sa atin at lalong-lalo po sa ating mga anak. Ngayon po, gigil na gigil po, mga tambay. Gigil na gigil. At talagang ang mainstream media ay talagang binibigyan pa po sila ng napakalaking exposure, mga tambay, sa atin. At talagang pinag-uusapan pa sila. Ito po, talagang binabatikos naman po nila ngayon ang Senado, mga katambay, dahil dito sa sinasabing pag-antala o baka hindi na matuloy ang kanilang gustong-gustong mangyari na impeachment sa Vice President. Pakinggan po natin itong mga tinatawag di umano na mga salot ng lipunan. Ito po mga katambay, pakinggan po natin sila. Yung tinatawag pong salot di umano ng lipunan na mahigit 50 taon o more than 50 years na po na salot di umano ng lipunan. Ito po, pakinggan po natin sila. With due respect sa ating Senate President, no? So, ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang sinasabi mo? Taong bayan ba? O si Sara Duterte? Kinundena ng mga nagrereklamo at endorser ng impeachment complaint ang patuloy na pagkakaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang Makabayan Bloc lawmakers, endorsers sa ikalawang impeachment complaint at kabilang din sa mga lumagda sa articles of impeachment na inihain. Nagdadahilan na lang ang Senado para mabinbin ang proseso ng impeachment. Tanong tuloy nila, sino ba ang pinoprotektahan? Si VP Sara, ang pansariling interes o ang taong bayan? Well, something fishy, no? Gumagante, may pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Kaya unahin nyo naman for the first time ang taong bayan at wag yung mga personal na mga interest nyo. Giit din ng mga ito, pangunahing hadlang sa impeachment proceedings si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ito ng pahayag sa publiko ni PBBM na ayaw niya sa isinusulong na impeachment laban kay VP Sara. Para sa mga senador at sa presidente na humaharang sa impeachment trial, maliit na bagay lang ba ang 612.5 million na confidential funds? Nasanay na ba sila sa korupsyon? Kaya parang wala lang sa kanila ang maraming lumabas na ebidensya ng paglustay ng impeached Vice President sa pera ng bayan. Si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya naman may patutsada rin kay Senate President Francis Escudero. Kasunod ito ng pagpapaliban sa presentation ng articles of impeachment mula June 2 sa June 11. The public wants a trial. Even the impeached Vice President herself has signaled a willingness para harapin ito. So anong pumipigil sa Senado? Natatakot ba ang liderato kay Sara? Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Tugon naman ni Senate President Escudero. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at payan at yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Samantala, kinontra naman ni human rights lawyer, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares ang posisyon ni Senator Francis Tolentino na hindi maaaring tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni VP Duterte. They're not passing a law here. They're actually holding in trial the unimpeachment official. That's the first. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung rules ng legislative process nyo doon sa impeachment. Magpapatuloy ang pagkilos ng mga grupong ito. Dapat kasi ang gawin nyo para itong mga salot di umano tinatawag. Yung rules po nila ang gamitin. Yung rules po ng bundok. Yung po ang napakagaling. Pagka po sila ang susundin. Yung rules po ng bundok
Ganyan po yung mga salot di umano ng lipunan eh. Mga tambay, gagawa po ng paraan yan para yung kanila pong gustong pabagsakin ay talagang mapabagsak. Ganyan po ang mga salot di umano, mga tambay. Yung mga salot na wala naman pong naibibigay na kabutihan na tinatawag na makabayan. Nasaan yung pagiging makabayan itong mga salot di umano na ito? Ano? Sige nga. Saan ka nakakita ng makabayan? Makabayan daw. 3 taon nanunungkulan ang administrasyon. Nasaan sila? Nasaan sila sa napakalalaking issue? Sige nga. Itong mga salot na tinatawag, di umano na ito, na salot ng mahigit 50 taon na. Mahigit 50 years itong grupo na ito, di umano. Mga talagang salot, di umano. Mga tambay, ibang klase itong mga tao na ito. At ito po ay talaga nagbigay ng malaking problema po ito sa atin. Lalo-lalo po sa ating mga anak. Mga anak po natin na talagang bine-brainwash po nito ang mga utak ng ating mga anak para po maging enforcement nila sa karsada at sa bundok di umano. Ibang klase itong mga tao na ito. Gigil na gigil. Gigil na talagang ma-impeach. Wala naman silang ground maliban na sa pagpapabagsak. Mismo nga COA. Yung COA na mismo may karapatan sa lahat dahil sila po nag-o-audit. Kung mag-o-audit po itong mga salot na ito, di umano, may impeach talaga ang Vice President. Kasi may mga layunin nga itong mga salot na ito, di umano napabagsakin dahil may kumukumpas po rito. At hiyang-hiya naman po tayo rito sa grupo na ito, lalo-lalo po dito kay Franz Castro. Napakatagal na po ang kaso nito. Convicted na po ito ng child abuse. Pero hanggang ngayon, malaya pa. Anong klase po meron tayong hustisya sa ating bansa? May hustisya po ba? May korte pa po ba? May korte suprema pa po ba sa ating bansa? Isang convicted, malayang-malayang nakapagsasalita. At ang inuusig pa ang Vice President. Ibang klase tayo dito sa ating bansa. Sa ibang bansa, hindi po pwede yan. Lalo sa Amerika. Sa Amerika, lalo na ini-idolize natin. Masyado natin ini-idolize ang Amerika. Pero pagdating sa batas, hindi natin iniidolo ang Amerika pagdating sa implement ng batas. Katulad po dito, convicted na. Napakatagal pa ng hatol. Diba, nahatulan na po ito Kaya lang, inapila lang po ito sa Supreme Court. Ilang taon na. Natapos na ang kanyang termino. Natalo na nga ito bilang senador. Pero hindi pa rin po, nabibigyan ng pinali o final decision ng kanyang pagkakakulong. Malayang-malaya pa rin. Unbelievable. Ibang klase po. Talagang ang ating batas, ang ating hustisya ay mabagal pa sa pagong, di umano. Kung yung pagong ay mabagal, mas mabagal pa sa pagong. Mga katambay, ang hustisya po sa ating bansa. O talagang umaabot talaga ng ilang taon. Hindi lang siguro, baka ito abutin pa ng 50 taon bago madesisyonan ito Baka todas na itong si Castro bago pa lumabas ang desisyon na siya ay kulong na Baka todas na sa tagal ng proseso ng batas sa ating bansa. Hindi kaya, nagtatanong lang si Kamano. Saka itong mga tao na ito, nakita niyo po, talagang itong mga tao na ito, wala naman pong layunin itong mga salot di umano na ito sa ating bayan Ano po ba layunin ito sa ating bansa? Di ba? Ang layunin lang naman ito manggulo tapos sila maghari. Di ba? Ang layunin po nito magulo. Dahil yan po ang layunin nila, magulo. Guluhin ang bansa. Di po ba? Tapos saka sila papasok ngayon dahil magulo na nag-aaway-away ng bansa. Kaya ito mga balat kayo ito Mga nagbabalat kayo, mga tambay ito mga ito. Mga nagbabait-baitan, nagtitinu-tinuan. Dapat dito sa mga tao na ito po ang iniimbestigahan Dahil mahigit 50 taon na po ito. More than 50 years. At itong grupo na ito, napakatagal na po ito sa House of Representatives, itong mga makabayang black na ito, itong grupo ng mga makakaliwa na pumasok sa Kongreso. Pagpasok pa lang po ito ng administrasyon po ni dating Presidente Cory Aquino. Nakapasok na po yan.
Ano kaya ang mga naitulong nito sa mga Pilipino? Ano kaya ang mga programa nito, mga party list na ito? Dapat po ito silipin eh. Dahil ito po ay kumukuha ng napakalaking pera sa Pilipino, sa taxpayer. Saan kaya napupunta ang mga pondo nito? Wala po tayong alam eh. Kasi wala naman po tayong nakikita mga programa nito maliban po sa magpuputak sa kalsada at sa media. Wala naman po nilalatag na programa ito eh. Di po ba? Maliban bumatikos ng bumatikos at mag-recruit di umano ng mga kabataan sa ating mga anak kumukuha ng enforcement ito. At sila naman nagyayamanan. Ubod ng yayamanan itong mga ito, mayayaman na ito. Itong mga makakaliwang grupo na ito, di umano, itong mga makabayang black na ito, nagyayamanan na ito. Mga katambay, at ang mga anak nito, matitindi pinag-aaralan ng mga anak nito, mga eskwelahan, mga exclusive, mga katambay. Hindi nag-aaral sa bundok ang mga anak nito. Ibang klase itong grupo na ito, mga katambay. Saan ka nakakita? Ini-impeach mo yung walang issue sa COA, ini-impeach mo. Samantalang yung administrasyon, napakaraming issue ng korupsyon, wala kang yaw-yaw. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Gloria, napakarami yung yaw-yaw dyan. Di po ba? Nung panahon ni Erap, napakarami yung yaw-yaw, pera lang ng weteng. Gigil na gigil kayo. Kay dating Pangulong Duterte, wala naman kayong maibintang na korupsyon. Tapos dito, wala pa rin korupsyon dahil COA na nagsasabi. COA, dokumentado lahat. May mga resibo na pinapasa ang Vice President. Gigil na gigil pa rin kayo. Samantalang ang administrasyon, isang damukal na issue ng pera, pati ginto. Tahimik. Bakit? Makapera na ngayon, hindi na makabayang black, makapera black. Yan na po ba? Palitan nyo na ang pagiging makabayang black nyo, mga hindot kayo. Palitan nyo na ng makapera black yan. Dahil nasusuhulan at natatapalan ng inyong grupo ng pera. Di umano. Di po ba? Nasaan ang sinisira nyo lang ang pagiging salitang makabayan. Wala po yan sa mga katawan nyo at wala sa dugo nyo yan. Hindi mananalaytay sa dugo nyo, mga trader kayo, mga hudas. Di umano kayo. Gagamit kayo ng makabayan. Hindi na kayo nahiya, hindi na kayo kinilabutan. Makabayan ni isang issue ng korupsyon. Wala kayo nakita sa administrasyon, pinaglalaban. Ibang klase pagiging makabayan nyo. Nagkakandaleche-leche na ang ating pondo nitong 2025. Wala man lang kayong yaw-yaw. 241 billion. Wala kayong yaw-yaw. Itong mga hindot na ito. Hiyang-hiya naman kami sa pagiging makabayan nyo. Ang dapat na pangalan nyo na inyo, makapera, makabundok. Mga ugaling bundok. Ginagawa nyo, hindi naman po tangat bobo ng mga Pilipino. Kayo na lang ang nagpapakatangat, nagpapakabobo, hindi kami. Nagulat nga lang kami, nakakagulat at nanalo pa kayo eh. Itong mga tao na to, hindi na po nananalo ito eh. Napakarami na po nawala sa grupo nito nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Napakahina na nito. Pero ngayon, dahil nga umiral po ang pagiging ganid, swapang, greedy sa kapangyarihan. Nakabalik po itong mga hudas na ito, di umano, sa ating bansa. Mga salot, di umano, sa ating bansa itong grupo na ito. Ibang klase kayo. Hiyang-hiya naman kami sa mga balat ninyo para sabihin nyo na majority ng taong bayan ang gusto nga i-impeach siyang Vice President. Na hiyang-hiya naman kami sa inyo. Baka majority ng bundok at majority ng CPP, NP, NDF, lahat kayo ang gusto makapag-impeach o gusto nyo ma-impeach ang Vice President. Yan ang layo ninyo. Tapos, magwawala na naman kayo. Nakatambay. Magwawala naman yan. Wala naman pong gobyerno na matinusat ang mga yan eh. Meron po ba?
Pag nakakuha na po ng isang damukal na pera yan, tuloy-tuloy pa rin po ang pagiging aktivista niyan. Pagiging grupo po ng CPP and PNDF niyan. Tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi na mababago yan. Iba po ang layunin niyan. Hindi. Maghari at hawakan po ang bansa at maging komunista na po tayo. Yan ang layunin ng mga tao na yan. Pinag-uubra lang po dahil meron tayong presidente na tinatawag ng dating Pangulong Duterte na weak, mahina, at may issue pa ng pulburon. At yung sinasabi po ng isang senadora na kapatid na si Ateng, sinasabi ang nanunungkulan pa sa ating bansa isang Romualdez at isang Araneta. Kaya nagkakandaleche-leche ating bansa dahil hindi na nasusunod ang kanyang kapatid. Kaya itong mga salot na ito, di umano sa ating bansa, naglabasa na. Gamit na gamit ang pera. At itong mga tao na ito, sa totoo lang, kaya takot na takot po sa pamilya Duterte. Alam naman po natin ang gusto ng Vice President ay matapos na po at wakasan itong mga tao na ito. Wakasan na po ito. Hindi po kailangan ng isang bansa ang mga grupo na ito. Hindi po natin kailangan ng grupo ng CPP and PNDF sa ating bansa. Mahigit 50 years na po yan. Ano po ang naitulong? Umunlad po ba ang ating bansa sa grupo na ito? Hindi po ba lalo tayo naghihirap dahil pinopondohan pa natin itong grupo na ito? Para mismo ang ating bansa ay pabagsakin nitong grupo na ito? Di po ba? Nakakahiya. Nakakahiya po ang ating bansa. Kaya hindi po tayo aasenso dahil meron po tayo katulad nitong mga ito. Never pong umasenso ating bansa. Sila po ang aasenso. Pero tayo mananatili po tayo hikahos. Dahil sa mga ganitong klaseng samahan. Hindi naman po pagpapaunlad ng bansa ang layunin nitong mga ito Hindi. Pagpapabagsak. Kaya pagka meron pong presidente na sira at buang at mahina at weak, talaga sa basurahan po ang punta ng ating bansa. At never nilang magugustuhan ng isang Duterte dahil malilintikan po sila. Malilintikan po silang lahat. Lalong-lalo po itong grupo ng Makabayan, Akbayan na ito, itong grupo ng Makabayan na ito. Marami pa po yan. Nakapasok po sila halos lahat. Nakapasok po yan, mga grupo na yan. Hindi po nila magugustuhan maging presidente si Vice President. Never. Malilintikan po silang lahat. Kaya po gagawa ng paraan yan. Nakita nyo po, yung mga katarantaduhan ng mga yan. Sila yung nag-impeach, pero sila pa rin yung gustong-gustong humatol. Hindi naman nila trabaho, pero gigil na gigil. Mga tambay, saan ka nakakita ng isang administrasyon na gustong-gustong i-impeach ang Vice President? Tapos ngayon, sasabihin na pinipigilan. Pinipigilan yung impeachment. At natatakot daw po sa Vice President. Unbelievable. Ginastusan ng 3 taon na hindi basta-bastang pera ng taong bayan ang inubos dyan sa impeachment na yan. Kung yung hinihiring nila dyan sa Quadcom, pera ng taong bayan yan. Isang damukal na taxpayer ang inubos dyan sa impeachment na yan. Di po ba? Kung sinasabi nyo yung impeachment na yan ay kagustuhan ni Pangulong Marcos na hindi matuluyan, hindi naman po tangat bobo ang mga Pilipino. Kung kagustuhan ng Pangulong Marcos yan na hindi matuloy ang impeachment yan, umpisa pa lang wala na yan. Di po ba? Dahil nakita namin nung magsalita ang dating Pangulong Duterte na gustong i-impeach ang dating Vice President Robredo, isang salita lang ng Pangulo ng dating Pangulong Duterte. No! Stop! Ayoko niyan. Ayoko niyang impeachment na yan. Tapos na. Ngayon ba? Nagsalita ang Pangulo na ayaw niya ng impeachment. Natuloy ba? Natupad ba? Di po ba hindi? Iba ang sinasalita ng Pangulong Marcos kaysa ron sa gusto niyang mangyari. Iba. Taliwas. At yung sinasabi nga natin, hindi naman siyang nasusunod yata. Dahil ang nasusunod, ayon sa Marcos na Amy, sa Senadora, ang nasusunod na ay Romualdez at Araneta.
Hindi ba kayo mga bobols? Hindi ba kayo mga hindot di umano? Hindi ba talaga nagpapaagagot, nagpapakatanga itong mga grupo na ito? Ang batikusin nyo, ang Romualdez at ang Araneta, yan ang nagpapatakbo ng bansa ayon kay Senadora Amy Marcos. Yan ang batikusin nyo. Di po ba? Dahil yung sinasabing kapatid niya ay wala na raw silbi yan sa Malacanang. Sunod-sunuran na lang daw po yan. Dahil iba na nagpapatakbo ng bansa. Kung ang paniniwala natin ay ang Senadora Amy Marcos. Sinabi niya yan, itong nakarang halalan. Di po ba? Kaya dito po sa grupo na ito mga tambay, wala po ito. Mga basura po ito. Mga echas po ito. Mababaho po ito. Mga ito po talagang nagbabalat kayo lang po ito. Ito po yung mga tinatawag na tupa. Pero ang kaloob-looban po nito yung mga kambing. Di umano, kambing. At yung sinasabi pong may kasama pa, hindi lang po kambing ang nasa loob ng katawan nito. Nagpapakatupa, kala mo kay lilinis sa mga pagmumuka, mga hilat siya, di umano. You know, may pagka-trader pa yan, may pagka-ulupong pa yan, may pagka-ahas pa yan, di umano. At hindi pa, may pagka-buhaya pa yan, di umano. Dahil nga po sa pera, natatapalan po ng pera yung mga yan, di umano. Pakinabang din po ang habol niyang mga hayop na yan, di umano. Pakinabang. Nakita niyo po mga hilatsa, ang mga itsura. Grabe, nagsiyama na yan, mga hindot na yan, di umano, sa pera ng taong bayan. Hintayin nyo, kailanman ay hindi kayong magtatagumpay. Never kayong magtagumpay. Yung mga masasama nyong balak, wala naman kayo nagawa sa bayan. Ginagamit nyo pa ang pangalang bayan, makabayan black. Mga hindot na ito. Palitan nyo na yan. Makapera black. Natatapala kayo ng pera. Hindot kayo. Di umano. Di po ba? Ibang klase kayo. Pera-pera na lang kayo. Wala na kayo. Wala na kayong say. You know, Comelec lang yata nagpanalo sa inyo. Di umano. Comelec lang yata ang nagpanalo sa inyo. Hindi ang taong bayan. Hindi boto ng taong bayan ang nakuha nyo yata. You know, yung nakuha nyo ay ang boto ng Comelec, di umano. Hindi po ng taong bayan. Ibang klase itong mga tao na ito. You know, may panapanahon yan. Nakita nyo po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung nagtuloy-tuloy lang po at sinasabi pong may isang salita ang nakaupo natin ngayon. Kung yung nakaupo natin ngayon ay hindi weak na tinatawag ni dating Pangulong Duterte. Kung ito'y hindi weak leader at matino, wala na po yan. Wala na po halos yan. Yung mga grupo na yan. Kaya nga lang po naging weak ang leader natin . Kaya po lumakas po yan at ginawa pa nilang kakampi yata. At ginawa pa nilang attack dog, aso. Ginawa po nila yata mga aso yan. You know, para lang po sa mga Duterte yata. Dahil nga po ang namamahala na sa atin Romualdez at Araneta. Ayon sa Senadora Amy Marquez. Kaya po yan ang mga sinusunod nila . Yung amo nila, yan na po yata ang amo niyan. Araneta po yata at Romualdez yata. Ang amo niyang grupo na yan. Mga kabayan, ibang klase, naglilinis-linisan. Yung isang damukal na pinapatay o napatay sa grupo nyo di umano. Mga kabataan at ang mga pinagtotodas, ang mga pinagtsutyugi ng mga men in uniform ng grupo nito. Yung sinusuportahan nito. Grabe. More than 50 years, gano'n nakarami ang chinugi ng mga sinusuportahang grupo ng mga yan. Hindi lang po bababa sa 100,000. Pero walang human rights. Yung mga tao na yan, unbelievable. Muli po mga tambay, nakakainit lang po ng ulo na makita mo na sila po tinututukan pa ng mainstream media. Tutok na tutok at talagang pinag-aaksayahan ng oras, panahon. Excuse me po. Para po kuhanan ng mga komento itong mga tao na ito na wala naman pong ginawang kabutihan sa ating bansa. Bagkus puro po problema ang ibinigay po sa ating bansa. Lalong-lalo po sa ating mga anak. Unbelievable. Maraming salamat po mga tambay. Sana gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube po at TikTok. At ganoon din po sa ating mga tagapanood at tumatangkilik po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po sa mga subscribers po natin. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po.
At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay ng biyaya. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888. Thank you po sa mga biyaya po na inyong pinagkakalob. Ingat po kayo, maingatan nawa po. At syempre po sa mga dasal po, kailangan po natin isama sa mga dasal natin at panalangin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte, mga katambay. Sama po natin sa dasal na maingatan po sila, ang pamilya Duterte, na makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. Paalam po muna mga tambay, ingat po tayo sa muli. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.